Living Flame number 44, I have conquered the world. Let us read from John chapter 16. I have told you this, that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. This living flame, brothers and sisters, is again giving us comfort and consolation, hope in our life. Do not be troubled. I have conquered the world. There's nothing more to add to that. The Lord is talking to you right now. The Lord is sending His message to you right now. And that is the message of assuring you that He's got you in His hands. You are safe in His heart. The Lord is alive. Christ is alive. He has conquered the world, and there's nothing that should bother us. Hindi lang natin ito napapaniwalaan o hindi lang natin ito na isa sa buhay kasi madalas sa hindi napapangibabawan tayo ng ating mga problema at mga alalahanin sa buhay. But come to think of it, ano pa ba ang hindi tinalo ng kapangyarihan ng Diyos? Ano pa ba sa buhay natin ang hindi pinasok ng Diyos para sabihin sa atin na mapagtatagumpayan din yan? The very reason for the incarnation and even for the death of Jesus and His burial in the tomb, it is to assure us that there is nothing human that the Lord did not undergo or that the Lord did not go through. Except for sin, of course, because that is being anti-Himself or that would be turning away from Himself. But everything about us, everything that we are, pinagdaanan ni Jesus. Mula sa pamilya na payak, kanyang tatay at nanay, parehong maralita at dukha. Ang kanyang tatay ay karpentero, ang kanyang nanay ay homemaker. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Nazareth na hindi kilala sa lipunan. Jesus entered our poverty by being born into a poor family. Simple folks, we call them. Pinasok ni Jesus ang material poverty ng mga tao. In fact, even when He became an adult, He would say to His disciples and to His listeners, the Son of Man has nowhere to lay His head. Buti pa yung mga lobo may lungga, buti pa yung mga hayop, meron silang mga masisilungan, pero ang anak ng tao ay wala man lang tahanan na matatawag niyang sa Kanya. Lahat pinagdaanan ng Panginoon. Temptation, dinaanan ni Jesus ang mga tukso ng buhay. Pagkagutom, naranasan ni Jesus yan. Kaya nga nagparami siya ng tinapay. Ang kanyang bangka ay malapit ng malunod at natakot ang kanyang mga alagad na pagdaanan niya ang mga unos, bagyo sa buhay. Whether it is natural or man-made, na pagdaanan ni Jesus yan. Pati na nga ang kamatayan. Ang kamatayan na hindi ordinaryo dahil hindi naman siya namatay sa sakit. Namatay siya sa kalunos-lunos na paraan, parang isang kriminal. Hinagupit, hiniya, pinako sa krus, namatay. At pati na nga ang kanyang libingan ay hiram lamang. Wala naman siyang maipamana kahit kanino man. Dinaanan ni Jesus ang pwedeng pagdaanan ng lahat ng tao. Para sabihin sa atin na dinaanan ko lahat yan, I even went to hell for you, to assure you that there is no corner, there is no place in human life or in the human world that He did not undergo, that He did not experience or go through. And He conquered them all. He conquered the world. Kaya wag ho tayo masyadong matatakot o mawawalan ng kumpiyansa kapag may kaharap tayo ng mga malalaking tao, makapangyarihang tao
Minsan po, ganito ang nangyayari sa ating buhay. Pagkakaharap natin yung mga so-called malalaking tao sa lipunan, sa simbahan man o sa lipunan, parang nanliliit tayo sa sarili natin na para bagang buti pa sila may kaya, buti pa sila marunong at maraming narating sa buhay, buti pa sila ay makapangyarihan. Hindi po totoo yun. Wala akong makapagsasabing makapangyarihan siya o nakaaangat siya sa kanyang kapwa. Kasi wala naman hong makapagsasabi na ginapi niya ang lahat. Kahit po may kaya, maraming paghihirap. Kahit makapangyarihan, maraming kahinaan. Kahit ang mga malalakas, marami din silang pinagdadaan ng pagsubok. No human being can claim to have conquered everything. More often than not, we fail and we lose our hope. But the Lord is telling us today, I have conquered the world. Do not be afraid. Do not allow yourself to be troubled. I have conquered the world.